Alam mo na pa ko na. Taas ng level siya nga. Okay, ganda. Babalik tayo sa salitang katipon. Bakit nga ba tayo andito? Para ba maging kabahagi nila? Para ba makasama sila? O para ba sa simpleng makausap sila? Alam naman natin na pupunta tayo sa COMU para magturo. Pero ang pinaka-importante na nakukuha natin sa COMU ay ang ating natututunan mula sa ating mga nanay at mula sa ating mga politiko. Ang simpleng pag-usap sa kanila ay walang katumbas sa ating edukasyon na natatamasa sa labas ng COMU. Ang maging katuwang sa kanila ay hindi matutumbas ng anumang aliw na makukuha natin sa pag-inom, sa pagchika man ng pangnira ng iba. Ayun. Sa COMU, makikita mo dito kung ano yung mundong gusto mong ma-achieve sa buhay mo. Kung ano yung mundong gusto nating makamtan sa ating pakikibaka para sa isa't isa. Sa COMU, makukuha mo ang ngiti na tunay dahil na lahat kami ay docu. Nakita namin kung gaano ka-genuine yung mga ngiting nabibigay sa COMU. Walang katumbas, walang bahid ng peke. 3 minutes. At ang pinaka-importante, ang mga ngiti na aming nakuhanan sa pagiging docu ay puno ng pag-asa. Ayun. So para sa amin, ang pinakamatingkad na experience sa COMU ay simpleng pagiging andito. Dahil sa aming pag-usap sa aming mga nanay, sa aming pag-usap sa mga kapwa-volunteer, wala lang katumbas yun para sa amin. At ang commitment na nabibigay namin dito sa COMU ay magiging kasama sila sa kanilang pagkikibaka ng karapatan, makiusap sa kanila sa kanilang mga problema, maging katuwang nila tuwing oras ng pangangailangan. Ayun, ang commitment namin ay ipaglaban sila hanggang sa tagumpay. Thank you po. Hanggang sa tagumpay. Hanggang sa tagumpay. Sabi mo! Dear Sharon, isa po akong masugid na taga-subaybay ng inyong programa. Hindi ko sukat akalain na ako rin pala ay magbabahagi ng sarili kong kwento. Isa po akong volunteer sa Gayaman na linggo-linggo ay nagtutungo sa Kapas Tarlac upang makiisa sa mga kapatid nating Aita. Nagtuturo kung paano magbasa, sumulat at magbilang. Nagbabahagi ng mga regalo ang ay ilan lamang sa mga proyekto ng aming grupo. Bihirang magpakonsulta sa doktor ang mga kapatid natin sa COVID, kaya naman nakadepende lang sila sa mga halamang gamot. Hirap silang magpatingin sa mga health centers dahil bukod sa malayo ay abala sila sa paghahanap buhay. Ngayong araw nga ay serbisyo medikal ang handog namin sa kanila. Bilang isang kaagapay ng liwanag at guno, ngayong araw, ako'y labis na nasisiyahan hindi lamang sa mga kaalamang aking na ipamahagi, kundi pati na rin sa lalim ng mga kwentong isinaad sa akin ng mga katutunan. Mga karanasang higit pa ang lalim na tinadaluyan ng mga ugat mula sa mga bata at matatanda. Bilang isang kabataan, isa sa mga pinakatumatak na memorya ay ang aming mga pagtuturo sa mga matatanda at mga bata. Magkita lang silang makabasa, kahit lamang isang salita, kami ay nagagalak na. Natutunan ko na kahit anong tanda o hirap ng buhay, pwede mo pa rin makamit ang iyong mga pangarap. Gusto namin bumalik samahan sila sa kanilang paglalakbay patungo sa paglawak ng kanilang kaalaman. Bilang isang Aita, nagpapasalamat ako at napatingin mo ang ating mga inahin, pati na rin ang ating anak. Isang malaking biyaya rin sa atin. Sa katunayan, napakalipot namin noong mga nakaraang mula ang liwanag at medyo matagal din kaya hinahanap-hanap namin sila.
Madam Ning. Isa na namang linggo na kami nakapag-aral. At higit sa lahat, napatingin namin ang aming sigilan. Nasasabik na ako sa mga susunod na linggo na makapag-aral kami kasama sina Madam. Sound effects. Kaya pala sila lang may Grabe. Sorry. I-reveal na. Palabas. Gataling ba ito? Gataling ba ito? So, for context, para sa mga hindi nakaintindi. Wala ako, hindi. Sorry! Uy, maghusga! Sorry Yung pinapakita ng mga kagrupo ko dito, merong isang politician, tapos meron ding, so isa lang to, tatlo lang to sa maraming issues na kinakaharap ng, ano natin, bansa natin. So meron tayong education, hunger, healthcare system natin. So, ano nga ba ginagawa ng ibang politiko kapag lumalapit tayo sa kanila? So, binibigyan lang nila tayo ng band-aid solution. Ano nga ba yung band-aid solution? So, kunyari nasugatan ako, tapos kanina galing tayo sa medical, di ba? So, meron dong sa isang station, tinuro kung paano yung tamang paglinis ng sugat. So, kunyari, ako may sugat. Tama ba na lagyan lang ako ng band-aid? Kasi umiyak ako. Tapos binilagyan niya ako ng band-aid. Nawala ba yung sakit nun? Hindi ba ako may infect nun? So, dapat hanapin kung ano yung una dapat gawin. Hindi lang yung para matapos agad. Nang lumapit ako sa'yo, masabi ko lang na tinulungan kita, mag-e-end na doon. So, ayun, madaming issue ang hinaharap ng tao, technically ng mga Pilipino. At marami din plano ang gobyerno, pero karamihan doon is band-aid solution lang. Hindi pansamantala lang yung kaya nila ibigay. Hindi sila lang, hindi ko nila lahat, pero karamihan, ganun yung ginagawa. Na para lang masabi na tumulong sila, na technically hindi naman tulong yun dahil pera yun ng taong bayan, hindi yung pera ng sino mang politiko yun. So, ayun, may mga elat din naman na tapat, mamuno, pero karamihan hindi. So, yun yung nakikita na, yun yung ine-enact nila na hindi dapat tayo laging, hindi tayo dapat tinatanggap yung band-aid kasi marami dapat doon. Tapos ako, commitment, kino-commit namin, ng grupo namin, na i-spread pa namin.